Napayak sa tuwa si Miss Universe 2010 fourth runner-up Maria Venus sa magarbo mong parangal na inihandog sa kanya ng mga kababayan sa Camarines Sur. Sinagot na rin ng beauty queen ang balibalitang isa siya sa mga pinagsususpetsahang sumabotahe sa national costume ni Miss Australia. Saksi si Ramona Crisostomo. Ginayakan ng gym na ito para sa victory ball ng nagbabalik probinsyang si Miss Universe 2010 fourth runner-up Maria Venus. May red carpet at nakaporma ang lahat ng dumalo. Ang ilang naging bahagi ng kanyang buhay sa bayan ng Bato, nagkwento tungkol sa kilala nilang simple at nangarap na Venus. Kaya hindi na iwasang maging emosyonal ng beauty queen. Pinangunahan ni Venus ang sayawan para siyang debutante na isa-isang sinayaw ng mga Ginoo. Ang ilan, naghanap pa ng paraan para tapatan ang kanyang tangkad. Bago ang victory ball, nagkaroon ng motorcade. Sa Nabua, bayang dinaanan ng motorcade ni Venus, di halos makausad ang motorcade sa dami ng mga taong bumabati sa kanya. Maging sa Iriga City, tumigil muna ang ilan sa kanilang ginagawa para masilayan si Venus. Alam ko na marami, pero hindi ko siguro in-expect na gano'n kadami. Di naman kumbinsido si Venus sa balibalitang pinaghihinalaan siyang sumabotahe sa national costume ni Miss Australia. Bintang ni Miss Australia, may naglagay ng pin sa national costume niya bago ang Miss Universe pageant sa Las Vegas. At ang posible raw gumawa nito, mga kandidata mula sa Mexico, Pilipinas, Central at South America. Maniniwala ako na galing sa kanya yon if napanood ko sa YouTube na siya yung nagsasalita, na sinasabi niya na Miss Philippines, kung gano'n maniniwala ako na galing yun sa kanya. Pero kung nabasa lang nila sa blog, nabasa sa Yahoo or whatsoever, hindi naman ako maniniwala sa doon. Kagabi nakisayaw si Venus sa mga kandidata ng Miss Bicolandia 2010, ang pageant na kanyang pinagmulan. Mula rito sa Camarines Sur, ako si Ramona Crisostomo, ang inyong saksi. Ang nangyari po noong August 23 ay nagbunsod sa amin na muling pag-aralan ang aming mga panuntunan sa coverage at ang aming mga naging aksyon noong araw na yon. Bumuo po kami ng mas detalyadong panuntunan para sa aming news personnel kaugnay sa mga coverage ng mga krisis o mga insidenteng may dalang matinding panganib. Ito po ngayon ang GMA Network Ethical and Safety Guidelines for Crisis Coverage. Maging lubos na maingat sa pag-ere ng mga live interview at live coverage sa hostage-taking at iba pang sitwasyon na may kaugnayan sa law enforcement operations. Lalo na kung ito'y may bantang panganib sa ating field personnel, iba pang napasali sa insidente at sa publiko. Laging isipin na posibleng may nakatayang buhay rito. Kung sakaling may live coverage, iwasang ipaalam sa pamamagitan ng video at sa audio ang mga plano, pwesto, paggalaw, armas at preparasyon ng mga law enforcer. Iwasang interviewin o kausapin ang mga hostage taker, mga taong posibleng magpakamatay at ibang target ng law enforcement operations. Tanggihan ang pakiusap ng pulis na makipag-negotiate o kaya'y pumagitna sa mga nabanggit. Kung may tunay na mabigat na dahilan, ipaalam ito sa top management na titimbang ng mabuti sa sitwasyon at magdedesisyon. Huwag kailanman ilarawang katanggap-tanggap ang aksyon ng mga hostage taker, mga potential suicide at ibang target ng mga law enforcer. Ipagpalagay na ang hostage taker at ibang target ng operasyon ng mga otoridad ay nakakapanood o nakikinig sa ginagawang pagbabalita sa telebisyon, radio, cellphone o tawag mula sa iba na nakakapanood mula sa ibang media. Isaisip na anuman ang ikinikilos ng hostage taker o gunman, siya ay wala sa matinong pag-iisip at mapanganib at posibleng may intensyon na pumatay. Ipagpalagay lagi na ang pulis ay hindi pa handa o wala pang kakayahang magpatupad agad ng crowd control o pakikipagkoordinasyon sa media sa tuwing may emergency. Dapat ay alam natin ang ating mga limitasyon sa pagko-cover at pag-broadcast. Ipagpalagay na nanunood ang mga bata kaya dapat ingatan ang mga salita at video na ipinapakita. Ipaliwanag sa mga viewer kung bakit hindi natin ibo-broadcast muna ang ilang sensitibong impormasyon. Huwag muna ibalita kung may namatay hanggat hindi ito tinitiyak ng otoridad o hanggat maari ay naipaalam na ito sa mga malapit na kaanak.
Sa coverage ng crisis na may kaugnayan sa law enforcement at rescue operations, ang mga coverage team ay dapat gumamit ng angkop na protective equipment, kabilang ang mga bulletproof vest, helmet, gas mask at life vest. Mag-assign ng mga profesional mula sa ating organisasyon upang tumutok sa ethical, safety at non-technical aspects ng crisis coverage at magbigay ng feedback sa mga nagdedesisyon ukol sa pag-ere ng coverage kung ang coverage ay lumilihis sa standards for safety and conduct. Maaring magpadala ng mga safety officer at news manager para ma-check ang safety preparations ng field personnel. Hanggat maaari, makipag-coordinate sa otoridad sa tuwing may crisis situation para magkaroon sila ng pagkakataong maibigay sa atin ang impormasyon kaugnay sa kaligtasan. Iwasang ilagay ang sarili sa panganib kung di naman tunay na